Nakakalimot na kayo sa mga boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran para maging tauhan at maging robot ninyo. At gawing katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi kami nag-take ng board exam para lang bastusin ninyo. Mga estudyante kayo. Kapal ng mukha nyo Hindi nyo nga mabuhay-buhay yung sarili nyo. Subukan nyo mag-board exam. Tingnan natin kung hanggang saan kayo aabot. Baka nga di kayo makapasa eh. Ako na nagsasabi sa inyo, wala kayo patutunguhan dito sa mundo. Galing squatter. Nakakalungkot lang isipin na dumating sa point na ang isang guro talagang na-reach na niya yung limit ng pasensya niya. And nakakatakot and nakakalungkot. Ako, nire-respeto ko kasi lang yung mga teachers ko. Factor din kasi dito is yung magulang. Bakit? Kung alam nyo din disiplinahin ang isang bata or anak ninyo, hindi din sana magiging bastos din sa ibang tao, yung mga anak ninyo. Alam nilang irespeto kahit na sino, kesyo teacher yan, kung ano man ang trabaho ng ibang tao, kung ano man ang tao sa harapan nila, irespeto nila yan. Normal lang naman sa mga bata na maging makulit, pero hindi normal sa mga bata na hindi ka irespeto. Siguro mali ng teacher kasi na ang harsh naman siguro talaga niyang magsalita. Pero one thing ang pumapababa is hindi sila nag-board para lang bastusin ng ibang tao, especially students na wala pa naman talaga napapatunayan sa sarili nila. Tama naman yun eh. Kaya nga sila nag-aaral para may mapatunayan sila sa sarili nila. Then, without that respect, dun papasok yung teacher. Hindi lang naman subject kasi ang itinuturo ng teachers. Magandahang asal. Alam, this viral video kasi is napuno na si teacher, which is hindi na talaga maganda yung lumabas sa bibig niya. And worst, nilive pa niya. Kaya doon na siya nagkakamali. Sana, dun sa teacher is yung point na hindi siya nag-board para lang bastusin yung mga bata. Doon na lang siya nag-focus, hindi para sabihan yung mga bata na wala silang mararating. Maligo. Lahat ng mga bata, pag-asa ng bata. Ngayon, tayo bilang nakakatanda, especially teachers, professors, nasa sa atin kung paano natin sila gagabayan dun sa tamang landas nang hindi mapariwara ang buhay nila at masaya. Na para yung mga goals nila sa buhay, ma-achieve nila at makatulong sa kanilang magulang. Ngayon, tama, respeto. Respeto ang kulang dito, respeto ang pinaka-topic dito. Both sides. Students, siguro nawalan ng respeto sa teachers, and yung teacher nakalimot kung ano nga bang ibig sabihin ng pagiging guro. Para din kasi yung police, maximum tolerance. Diba? Kahit na sobrang galing wala kang magagawa, kahit sobrang hirap lang. The only thing na dapat sinabi na lang niya is matuto silang rumespeto sa mga guro nila na hindi sila nag-board para nasusin. Doon pa lang siguro okay na eh. Maiintindihan na ng mga bata. Pero yung sasabihan mo ng mga harsh, possible kasi mawalan sila ng gana sa buhay. Paano kapag may nagpakamatay dyan? Sorry sa third. Paano kapag may na-depress dyan dahil sa sinabi mo? Argo di konsensya mo bilang guro. Kaya ka nga guro eh. Turuan mo ng mabuti yung mga bata. Kahit na nasasaktan ka na at nababastos ka na, iisipin mo pa rin yung kapakanan nila. Hindi yung titulo mo nila. Yun kasi nangyari. Naging titulo na yung usapan niya dun sa mga bata, which is hindi naman maintindihan ng mga bata yun. Ang kailangan mo lang is disiplinahin sila. And sa mga magulang, sa inyo nagsisimula ang respeto ng mga bata. Kung ano nakikita nila at natututunan nila sa inyo, yun sila sa ibang lugar, sa ibang tao. Sana magtulungan kayo bilang unang magulang sa tahanan at pangalawang magulang
sa eskwelahan. Tulungan sana natin yung mga estudyante natin ma-achieve yung goal nila sa buhay at lumaking rumispeto sila. Hindi para ibaba na kesyo wala silang mararating sa dahil lang guro, sila ang way sa goal ng mga bata sa mga susunod na generasyon. Patuloy niyo sana patibayin ang pasensya niyo. Hindi naman lahat na teacher masasamang tao. Sadya lang siguro napuno siya. Sana karoon na din na kapatawaran. Maging maayos ng issue. Maging mahinaman na lahat. Makapagtulong na ulit siya ng maayos sa estudyante. Sana sa teacher na yun, lesson learned na din sana. Na ikaw andyan to give way, to guide them sa mga goals nila sa buhay.